Kaibigan, para sa may high blood to, uminom ng gamot sa high blood. Kung kayo po umiinom ng losartan o ibang gamot, later on tuturo ko sa inyo, pakinggan nyo to. Ako po bilang internist, cardiologist, ito talaga linya natin. Pero kahit anong turo ko sa inyo sa losartan, marami kayong matututunan kung bagay sa inyo, hindi bagay sa inyo. Ang ending ko palagi, ulitin ko dumalaw sa doktor nyo, dumalaw sa cardiologist nyo, siya ang final decision. Hindi si Doc Willie, siya masusunod kasi kita niya kayo ng personal. Pero yung akin, mabibigyan ko kayo ng general advice at malalim na advice tungkol sa losartan. Ang losartan, ganyan gumawa yung mga researcher, pare-pareho mga ending. Basta sartan ang ending, angiotensin receptor blocker ang grupo. Isang grupo sila, halos pare-pareho epekto nila. Losartan, irbesartan, candesartan, valsartan, telmisartan, at lahat ba ng sartan. Pare-pareho yan, okay? Halos pareho ang epekto. Maganda siya sa high blood, maganda siya sa heart failure. Papakita ko paano siya naging maganda. Hindi lang to sabi-sabi, may pag-aaral talaga. So, pag kayo ay high blood, pwede ang losartan, ang dosis niya, may tableta, may 50 mg, may 100 mg. Usually, start tayo sa 50 mg once a day. Let's say, BP nyo, 150, 160. Pwede itaas hanggang 100 mg. Maximum na yan. Tapos na, ha? Hindi na pwede lampas 100. Huwag matigas ulo. 50 mababa, 100 ang mataas. That's it. Pag hindi pa makuha, dadagdagan ibang gamot. Ito po maganda. Sa high blood na lumalaki ang puso, kumakapal ang puso ito. Left ventricular hypertrophy sa ECG, sa 2D echo. Nakikita, Doc, bakit kumakapal yung puso? Kasi nga, kaka-high blood, kaka-pump, nahirapan yung puso, kumakapal siya, di ba? Pag makapal ang puso, mas mabilis maatake sa puso. Mas mabilis nagloloko yung tibok, mas mabilis na mamatay yung iba. Kaya nga, takot tayo dito Itong losartan, pwede niya matulungan yung kumakapal. Mababawasan niya ang kapal, kaya maganda siya. Ito yung panalo ng losartan sa ibang mga gamot. Okay? Yan. Sa mga may diabetes, maganda rin ang losartan. Basta may diabetes, itong angiotensin receptor blocker, pati yung isa pa, yung ACE inhibitor, yung mga pril, enalapril, captopril, yung mga pril, maganda rin sa diabetes. Basta may diabetes, may high blood, ito first line natin. Kung hindi sartan, pril ang ending. Yan ang binibigay. Okay? Pakinggan nyo muna. Sabi ko, magpatingin sa doktor kasi hindi ito simple. Sabi ni Doc, ang ganda-ganda, inumin ko na, hindi po, mahirap to. Mahirap to, maselan ang katawan. Kaya, 18 years ako nag-aral nito. 18 years ako nag-doctor, 6 years tong 3 years internal medicine, 3 years cardiology, nag-public health, 10 years doctor. Hindi po ganun kadali. Okay? High blood, iwas stroke, pwede sa diabetes, at pwede rin sa may sira ang kidney konti. Okay Pwede sa may sira ng kidneys, konting sira lang. Pero, tulad na sinabi ko, papacheck tayo sa doktor. Hindi pwede sabi-sabi ko lang. So, sa angiotensin receptor blocker, ang ginagawa niya, pag high blood kasi, sumisikip itong mga arteries natin. Kumikipot, kumbaga sa tubo, daanan ng tubig, daanan ng hose, masikip, kaya malakas ang sirit ng tubig. Pag niliwagan mo yung hose mo, pumili ka ng malaking hose, babagal yung daloy ng tubig, so bababa yung blood pressure. Yan ang ginagawa ng losartan at mga sartan, binubuka ang ugat, artery. Kaya bumababa yung blood pressure. Pati alat sa katawan, binababa. Okay? May magandang trial. Ngayon, yung mga gamot, ang maganda po sa cardiology, sa high blood, yung mga gamot na binibigay namin, hindi haka-haka. Ito po, may Supreme Court ruling. Okay? Sa doktor, may isang Supreme Court. Ito, Supreme Court Randomized Controlled Trial. Pag nagawan ka ng isang malaking trial, libo-libong tao, na follow-up ng matagal, randomized, ibig sabihin, naka-blind yung tao, binibigay sa yung tableta, walang pangalan, wala, hindi mo alam kung A o B siya, tapos makikita sa dulo kung effective o hindi. Ito yung Supreme Court trial, nagawan siya. Ibig sabihin, napakaganda, wala nakaka-question na doktor dito.
o kahit hindi doktor. Pag ito pinakitaan mo, tapos na usapan. Tingnan mo yung trial. 9,000 people ang kinuha nila. 4,600 binigyan ng losartan. 4,588 binigyan ng mga atenolol. Yung mga olol na, pag puro olol, hindi siya bad word Ibig sabihin, atenolol, metoprolol, propranolol, beta blocker, ibang group naman yan. So, pinaglaban yung dalawa. Tapos, finalo up sila 4.8 years. After 4.8 years, tinignan sino buhay, sino patay, sino na stroke, sino na heart attack. Talagang pinakita, ano ba mas maganda? Kasi kung ano resulta nito, susunod lahat ng doktor at mga pasyente sa buong mundo. Kasi ano to talaga, gusto malaman Gusto malaman kung sino panalo. At tignan nyo yung sinama nila sa trial, kasi dito tayo papasok 160 ang blood pressure to 200. So talagang high blood to. 95 to 115 ang diastolic, high blood to. At lahat sila makapal ang puso. Pero mo ang sinali lang dito, may 2D echo, malaki na yung puso. Tapos bibigyan nito pinaglaban. Ano kaya nagiging resulta? Usually, hindi nila alam ang result nito Ang resulta, ito ang dami ng namamatay sa taas, itong number. Ito, dami ng namamatay, ito yung tagal ng panahon. 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 years. Yung iba na-monitor hanggang 6 years. Patagal ng patagal, 1 year, 2 years, 3 years, nakita nyo, ang mga atenolol mas maaga namamatay. Ang losartan, mas matagal, mas mabagal. Namamatay din, pero mas mabagal siya. Mas konti ang naaatake, na-stroke at namamatay. Dito, mas marami konti sa mga olol. Pero, paano yung hindi umiinom ng gamot sa high blood? Yung ayaw uminom, matigas ang ulo. Diba? Yung hindi umiinom, dito yan. Very early, patay talaga. Very early. Kaya yung umiinom ng gamot sa high blood, plus 9 years ang life expectancy nila. Kaya nga sinasabi ko lagi sa Japan, sa US, ang haba ng buhay. Mura ang gamot, libre ang gamot Kung maraming gamot, pag ito binigay natin sa barangay, sa probinsya, haba na buhay nila, yan lang Tsaka mura lang to, generic lang to. Yan ang gusto ko. Ganyan kasimple Life saved compute mo na siya agad. Kaya dito, sumikat yung mga sartan. Sumikat sila. Kasi bukod sa blood pressure, pinapaliit pa yung kapal ng puso, pinapahaba pa buhay mo. Happy ka talaga dito. 'Di ba? So, tinesting nila, maganda sa high blood, maganda sa lumalaki ang puso. Yan talaga binibigay ng mga doctors. Ganyan mag-decide yung mga cardiologists. Ngayon, gusto nila malaman, pwede ba ang losartan sa diabetes? At may konting sira ang kidneys. Tinrial nila. This one, ito pangalan. Ito yung mga minememorize ko dati. Puro mga, kumbaga sa lawyer, di ba, Supreme Court ruling. Ito ang ruling namin. Tsaka to, usually, hindi na nababaliktad itong mga ruling. Hirap magawa to. Dito sa big trial, 1,500, lahat naman may diabetes. Lahat bumubula ang ihi, may protina sa ihi, at medyo mataas ang creatinine, 1.3 to 3. Biro mo, kinuha nila itong grupo. Sinubukan nila, may tulong kaya ang losartan? Pang high blood siya, pero binigay natin pang diabetes Diba? Tsaka pang kidney problem. Binigyan nila losartan 750, placebo, asukal lang, 760. Ano nangyari? 3.4 years. Ang hirap niya ng follow-up 3.4 years pinalo up ang daang-daang tao. Ang nangyari, ang nakalosartan, mas hindi na dialysis. Mas hindi nag-end stage renal disease. Yung mga nakasugar lang, mas maaga na dialysis. 25% nag-dialysis. In 3 years, dito 19%. Ang namatay, mas marami dito, 47% dito, 43%. Hindi ganun kalaki ang difference, pero significant siya. Ibig sabihin, pag nakalosartan ka, binigyan mo mga may diabetes, may konting sira ang kidneys, mas humahaba ang buhay. Mas tumatagal yung function ng kidneys na sira. Kaya nga, basta may diabetes, sartan ang binibigay o yung mga pril, yung mga ACE inhibitors. Kaya, ganyan po mag-isip ang mga cardiologists. Tulad na sinabi ko, payo ko lang to, magtanong sa doktor ninyo, Sila ang magdi-decide. Yung akin, pinapakita ko lang yung trial. So, ito yung mga
kidney disease.